just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. What's up guys? Good morning. So time check 6:14. So ngayon papunta akong manufacturing plant para mag-inspect ng gagawin ko dun. Basta may inspection ako dun sa namin, ano ba yun? Welcome sign something. Sige, update ko lang mamaya, naantok pa ako eh. Nadrive pa ako isang oras ng layo-layo. Okay, see you later. Bye. So guys, medyo late yung pagdating ko dito sa shop dahil nga sobrang traffic. So nito na yung construction manager ko, inspector, and also yung mismong contractor namin. Bali sila nga yung magbe-build ng sign para sa aming project. So itong project na to is yung Welcome Sign Improvement Project. Bali, i-remove and i-replace namin yung mga existing signs at papalitan ng bago. Hindi naman gaanong complicated tong project na to. Very simple lang guys, pero kailangan mo pa rin tutukan. So may dalawang klase ng sign kaming ginagawa dito. So isang digital at isang non-digital. So itong ini-inspect namin ngayon is yung digital sign. Bali sa sign na to may mga LED screens na i-install para pag may event or announcement yung city, pwede namin doon i-display. Kung nakikita nyo naman dito yung sign, almost 10 feet yung taas nito. Then may twisting angle siya para aesthetic naman tignan, di ba? Then yung facade naman niya is babalutin namin ng fiberglass. And yan namang pole sa gitna, dyan ilalagay yung mga electrical wirings. Ito namang framing na to is para sa top part nung mismong welcome sign. Bali papatong yan dun sa base kanina. Parang 10 feet high rin to. Then dyan ilalagay yung mga LED screen. So dito, chine-check lang namin yung smoothness ng angle ng framing. And sa lower part, guys, medyo bako-bako. So, papaulit namin yan. Next time nga pala, guys, papakita ko sa inyo yung construction ng foundation ng mismong sign na to. What's up guys? So ngayon pabalik na tayo ng opisina. So mabilis na yung meeting. Mas maba pa yung drive ko. Ngayon, pabalik na ng opisina. 2 oras ang biyahe. Layo guys, sobrang traffic. Good luck sa akin. Sana hindi ako antukin. Mabilis pa naman ako makatulog pag nagda-drive. Lalo na pag malayo na driving. Makatulog talaga ako pero sana hindi. Okay, update ko kami ha. Okay, bye. Pagdating ko sa opisina, dumiretso na nga pala kami sa isang field visit. So pumunta kami sa isang Sustainable Water Infrastructure Project. Alam niyo yung Santa Monica Piers LA? Bali yung project na to is nasa tabi nung pier na yun. Yung stormwater nga pala, yun yung galing sa mga ulan. And isa siya sa major source of pollution sa dagat. Kasi dumadaan siya sa mga lawns, sa mga kalsada, sa mga street, sa mga pavement. And sa pagdaan niya dito, napipick up niya yung mga basura, pollutants, at mga chemical, even oil, at saka mga dirt na nasa city. So itong runoff na to, napupunta sa dagat, which is yun yung ayaw nating mangyari. Ang purpose ng structure na to is para ma-improve ang quality ng tubig sa Santa Monica Beach. And also yung mga tubig na nakolekta ng facility na to is gagamitin for future purposes. For example, for irrigation, and also kung i-recharge mo mga local groundwater basin. So itong facility na to, meron siyang multi-barrier treatment system kung saan pinupurify yung mga stormwater and urban runoff na nakokolekta from the city. So itong facility na to is may 2 levels. And dun mo tatagpuan yung mga subsurface operating floor. Then, kung mapapansin nyo guys, di ba may malaking parking lot dito? Itong parking lot na to, nasa ilalim to yung mismong facility. And sinadya talaga nilang gawing subsurface yung facility para at least yung sa ground level, magagamit mo pa siya as a parking area for the employees and also the public. So guys, ang purpose rin ng pagpunta namin dito is para magaya namin tong project na to. Dahil sa city na pinagtatrabuhan ko ngayon, we are trying to reduce the city's reliance on imported water. Sa totoo lang guys, napaka-boring ng field trip na to, but at least diba nagkakaroon kami ng idea kung paano namin mas mapapabuti yung water quality sa aming community. And ang habol ko naman talaga dito is yung kain after nito. So kasama namin yung city engineer namin. Usually pagkasama namin siya, nanilibre talaga ng lunch. So hindi ko alam kung papakain niya sa amin ngayon is Japanese, Chinese o Korean. Diba? Nakalibre pa tayo ng lunch.
So guys, pag uwi ko ng opisina, meron palang event dito, Halloween event. Bale, yung mga city employees per department, magko-costume kayo for Halloween, then may prizes. So yan, meron sa accounting department, sa human resources, and also meron din sa IT department. Pero alam nyo, sa engineering, napaka-KJ, walang sumali sa amin. Ayan, mga audience lang kami ngayon. So after itong event, meron ulit kainan. Busog pa ako kanina pero sino bang tumatanggi sa grasya, di ba? Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow. So kakauwi ko lang dito sa bahay and hinihintay ko yung mga kapatid ko para samahan nila ako mag trick or treat. Alam nyo ba guys, pinilit ko pa silang sumama. Sinuhulan ko pa para lang mag trick or treat rin sila. So ayan, hindi ako makakapayag na hindi ko sila mapaprank. Practice tayo guys, para hindi tayo mapalaw sa prank natin. Bah! So yun na guys, kakarating lang nila. It's time! Wah! Wah! So guys, ito na yung susunod na biktima. Nasa baba pa siya, tumatai siguro. Guys, fast forward na natin. Kanina pa ako naghahantay dito. Ang tagal-tagal. Lugaya, uy. Next time. What's up guys? So ngayon nagka-trick or treat kami. Sa loob lang kami ng neighborhood. Wala kaming batang kasama pero meron kaming aso na kasama. Hello. Nakita ko yung mga chocolate nila, hindi masasarap. Ang binigay namin Ferrero. Kanila M&M. So ayun na guys, ang daming bata na sumali sa trick or treat ngayon. Syempre dahil hindi naman namin ito naranasan dati, sasali talaga kami. So kahit gurangers na guys, walang makakapigil sa akin. One book and one canoe. Wala mang book. Actually, first Halloween event namin ito na sinalihan since lumipat kami dito sa community last year. Ganda ng bahay nila. Sa totoo lang guys, hindi naman ako mahilig sa tsokolate o sa mga matatamis na mga pagkain. Pero dahil libre, hindi natin papalampasin yan. What's up guys? So kakauwi na namin sa trick or treat and konti lang nakuha ko eh. Pero sa totoo lang, di ko na makakain yung lahat. So guys, sorry pala at nawala tayo ng sobrang tagal na panahon. I'm trying to be active again guys. Kaya nakita nyo, di ba, marami tayong mga reaction videos. So ngayon, subukan nating mag day in the life every week. Hindi ko alam kung anong interesting sa buhay ko, but papakita ko lang sa inyo ulit ng mga ginagawa ko dito as an engineer sa US. Alright guys, thank you very much for watching. Kung nagustuhan mo video to, please hit that like button and see you in the next video. Bye!